Ang araw ay nagsimula sa isang napakaliwanag at malawak na kalangitan. Si Leo, na 12 taong gulang, ay halos nagbubunyi sa tuwa, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol sa kanyang dibdib. Lumilipad siya kasama ang kanyang lolo, isang bihasang piloto, sa isang maliit na eroplanong Cessna. Ito ay isang espesyal na biyahe, silang dalawa lang ang lumilipad sa ibabaw ng maluntiang bukirin at palikulikong asul na ilog. Ang mundo ay parang isang perpektong mapa mula sa kanilang mataas na kinaroroonan. Hinayaan siya ng kanyang lolo na hawakan ang mga control sandali, ipinapaliwanag ang mga instrumento ng may kalmado at matatag na boses. Ang makina ay umuugong ng isang nakakapanatag na himig at ang araw ay nagpapainit sa cockpit. Para kay Leo, ito ang pinakamagandang araw sa kanyang buhay, isang purong pakikipagsapalaran na ibinahagi sa kanyang bayani. Ang pakiramdam ng perpektong kapayapaan na ito ay hindi, gayunpaman, nakatakdang magtagal. Nang walang gaanong babala, nagsimulang dumilim ang abot tanaw na may nakakapanakot na kulay ube. Ang nagsimula bilang ilang ulap na mukhang hindi nakakapinsala ay mabilis na nagtipon at naging isang nakakatakot, nagngangalit na masa. Ang kalangitan, na dating kaibig-ibig na asul, ay naging isang masungit na kulay abo. Ang maliit na eroplano, na naramdaman niyang napakalakas at matatag kanina lang, ay nagsimulang manginig at umindayog habang bumubulusok ang unang bugso ng hangin. Ang tuwa ni Leo ay dahan-dahang nagbago at naging buhol ng pagkabalisa sa kanyang tiyan. Pinanood niya kung paano naging tensyonado ang nakarelax na postura ng kanyang lolo. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa mga kontrol ng may bagong pagiging matatag. Dumating ang bagyo, hindi inaanyayahan at galit na galit. Nagsimulang bumuhos ang ulan, hindi bilang mahinang patak, kundi bilang matitigas, galit na mga butil na humahampas sa salamin ng bintana. Parang lumilipad sa isang talon. Halos wala nang makita, ang magandang mundo sa ibaba ay nawala sa likod ng makapal, kulay abong kurtina. Humiyaw ang hangin, itinutulak at hinihila ang maliit na eroplano na parang isang laruan. Bawat pag-alog at pagbagsak ay nagpadala ng takot sa katawan ni Leo. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng kanyang upuan, namumuti ang kanyang mga buko ng daliri. Nakita niya ang pag-aalala na nakaukit sa mukha ng kanyang lolo, isang tingin na hindi pa niya nakita kailanman. Ang nakakapanatag na ugong ng makina ay nakikipagkumpitensya na ngayon sa dagundong ng bagyo. Sa loob ng uugong na cockpit, bumigat ang kapaligiran dahil sa hindi binibigkas na takot. Ang mga instrumento sa dashboard ay kumikislap, ang kanilang matatag na berdeng ilaw ay tila nagmamadali at hindi mapagkatiwalaan. Ang mundo sa labas ay isang magulong halo ng kulay abo at puti. Pinipilit ng kanyang lolo na panatilihing pantay ang eroplano, bawat kalamnan niya ay nagpupumilit. Naramdaman ni Leo na maliit at walang magawa, isang pasahero lamang sa isang ligaw na biyahe na hindi niya kontrolado. Ang paunang kagalakan ng paglipad ay isang malayong alaala, napalitan ng hilaw, pangunahing takot sa hindi alam. Maari lamang siyang manood at umasa, ang kanyang puso ay kumakabog ng isang nagmamadaling ritmo na tumutugma sa marahas na tempo ng bagyo. Ang pakikipagsapalaran ay naging isang desperadong pakikibaka para mabuhay. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging nakakatakot ang sitwasyon. Sa gitna ng matinding pag-alog ng eroplano, biglang bumagsak ang lolo ni Leo sa mga kontrol. Humihingal siya, namumutla ang mukha at hawak ang dibdib. Atake sa puso. Tahimik na sumigaw ang salitang iyon sa isip ni Leo. Ang taong naging sandigan niya, ang haligi ng lakas kanina lang, ay nawala ng malay. Ang eroplano, nang walang piloto, ay biglang lumihis sa isang tabi. Ang ilong nito ay mapanganib na nakaturo sa umiikot na ulap sa ibaba. Kinabahan si Leo, matindi at malamig. Sa isang nakakatakot na sandali, natigilan siya. Pinapanood ang pinakamasama niyang bangungot na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ang instinct para mabuhay ang nanaig, nadaig ang pamamahid ng takot. Sa nanginginig na mga kamay, inabot ni Leo at dahan-dahang itinulak pabalik ang kanyang lolo sa upuan, siniguro ang sinturon nito. Pagkatapos, hinawakan niya ang manibela ng co-pilot. Mabigat at kakaiba ito sa kanyang mga kamay. Hinila niya ito ng buong lakas, ang kanyang maliit na katawan ay hirap na hirap sa puwersa. Mabagal na tumugon ang eroplano, umuunggol sa pagtutol habang sinisikap niyang ibalik ang ilong nito, paitaas patungo sa abot tanaw. Siya ang nagpapalipad ng eroplano. Ang ideya ay parehong nakakatakot at nagbibigay lakas. Isa lang siyang bata, nawawala sa bagyo, at ngayon ay inatasan ng imposibleng gawain.
Ang pagtingin sa labas ng bintana ay hindi nagbigay ng ginhawa. Nagngangalit ang bagyo, isang walang humpay na pag-atake ng hangin at ulan. Hindi makita ang lupa. Mag-isa siya, talagang mag-isa, nakasuspinde sa pagitan ng marahas na kalangitan at isang hindi nakikitang lupa. Walang malay ang kanyang lolo sa tabi niya, at ang tanging tunog ay ang sumisigaw na hangin at ang umuungol na makina. Ang takot ay isang palaging kasama, isang malamig na presensya sa cockpit. Ngunit isang bagong pakiramdam ang nagsimulang lumitaw kasama nito, ang determinasyon. Naalala niya ang mga aral ng kanyang lolo, ang kalmadong pagpapaliwanag ng mga dial at lever. Kailangan niyang subukan, kailangan niyang mabuhay. Ang pagsuko ay hindi opsyon. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang radyo. Nanginig ang kanyang mga daliri sa mga pindutan, ang kanyang isip ay mabilis na inaalala ang tamang frequency. Pinisil niya ang pindutan sa mikropono. Mayday, 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 sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at desperasyon. Ito ang Cessna November 547. Walang malay ang aking piloto. 12 taong gulang ako. Hindi ako marunong magpalipad. Nasa Baguio ako. May nakakarinig ba sa akin? Binitawan niya ang pindutan, pigilang hininga, nagdarasal para sa isang tugon. Ang static na bumalik ay ang pinakamalungkot na tunog na narinig niya. Siya ay isang batang napilitang gampanan ang papel ng isang lalaki, na ang buhay niya at ng kanyang lolo ay nakasalalay sa kanyang maliliit na balikat. Nang unti-unting mawala ang pag-asa sa malakas na static, isang boses ang bumulaga. Naririnig ka namin, November 547. Ito ang air traffic control. Kumalma ka anak, nandito kami para tulungan ka. Ang boses ay malinaw, matatag at nakakapanatag ng loob. Ito ay parang isang lubid na sumagip sa kanya mula sa kaguluhan. Isang air traffic controller, isang lalaking nagngangalang Mark, ang nakarinig ng kanyang desperadong pakiusap. Sa unang pagkakataon mula nang bumagsak ang kanyang lolo, naramdaman ni Leo ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa loob niya. Hindi na siya nag-iisa sa himpapawid. Mayroon siyang gabay, isang boses na nangakong akay sa kanya sa dilim. Hinawakan niya ang mikropono, handang makinig. Ang mga tagubilin ni Mark ay simple at tumpak, inihatid ng may matatag na kalmado na tila nagtutulak pabalik sa galit ng bagyo. Sige anak. Una, kailangan mong panatilihing pantay ang mga pakpak. Nakikita mo ba ang instrumentong yon sa harap mo? Yung may maliit na eroplano at linya, yan ang iyong attitude indicator. Panatilihin mo lang ang maliliit na pakpak sa malaking linya. Huwag kang mag-alala sa iba pa ngayon. Gawin mo lang yan. Idinilat ni Leo ang kanyang mga mata sa instrumento. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang gawain, gumagawa ng maliliit na pagsasaayos sa yoke. Ang kanyang takot ay nagiging matinding konsentrasyon. Nagsimulang maging matatag ang eroplano. Sunod, ginabayan siya ni Mark sa pamamahala ng altitude ng eroplano. Magaling Leo. Mahusay ang ginagawa mo. Ngayon, itigil natin ang pagbaba. Nakikita mo ba ang throttle? Ang itim na lever sa pagitan ng mga upuan. Gusto kong itulak mo ito ng kaunti. Dahan-dahan. Kailangan nating bigyan ng kaunting lakas ang makina para makaahon dito. Sinunod ni Leo ang utos. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinutulak ang throttle. Lumalim ang ugong ng makina at naramdaman niyang tumugon ang eroplano, bahagyang umaangat. Ang bawat tagubilin ay isang maliit na tagumpay, isang hakbang sa mahabang paglalakbay pabalik sa lupa. Ang boses ni Mark ang kanyang kompas, ang kanyang mapa, ang kanyang koneksyon sa kaligtasan. Patuloy na hinati ng controller ang komplikadong gawain ng paglipad sa mga bahagi na madaling pamahalaan. Tinuruan niya si Leo kung paano basahin ang kanyang bilis ng hangin, kung paano subaybayan ang kanyang direksyon sa kompas, at kung paano gamitin ang mga rudder pedals sa kanyang mga paa upang gumawa ng banayad na pagliko. Hindi kailanman minadali ni Mark si Leo, hindi rin siya nagpakita ng pagka-panic. Kinausap niya si Leo hindi bilang isang takot na bata, kundi bilang isang co-pilot. Ipinaliwanag niya kung bakit kinakailangan ang bawat aksyon na nagbigay kay Leo ng pakiramdam ng kontrol at pag-unawa. Sa pamamagitan ng headset, nabuo ang isang ugnayan sa pagitan ng isang batang nasa eroplanong sinasalanta ng bagyo at isang lalaki sa isang tahimik na silid sa lupa na magkasamang nagtatrabaho upang makamit ang imposible. Ang pinakamahirap na gawain ay nasa unahan pa rin, ang paglapag. Ang boses ni Mark ay nanatiling isang tanglaw ng kapanatagan habang sinimulan niyang gabayan si Leo sa paglapit. Sige, Leo, nalagpasan mo ang bagyo. Ngayon, kailangan ka lang nating mapababa.
Gagabayan kita sa runway. Magiging magalaw, pero kaya mo ito. Nilinis ko na ang lahat ng ibang trapiko. Ang buong airport ay sa iyo. Sa ilalim ng mga ulap, sa wakas ay nakita ni Leo ang lupa. Isang nakakatuwang tanawin matapos ang tila walang katapusang oras. At pagkatapos ay nakita niya ito, isang mahaba, madilim na piraso ng aspalto na may linya ng maliwanag na ilaw, ang runway. Mukha itong napakaliit. Muling lumakas ang tibok ng puso niya, ngunit sa pagkakataong ito ay halo ng takot at matinding adrenaline. Sige anak, oras na para bawasan ang bilis mo. Hilahin pabalik ang throttle. Ngayon, ibababa mo ang mga flaps. Ito ay isang lever malapit sa throttle. Tutulungan ka nitong lumipad ng mas mabagal nang hindi bumabagsak. Sinunod ni Leo ang bawat hakbang ng maingat. Ang kanyang isip ay nakatuon sa boses ni Mark. Bumaba ang eroplano, gumagalaw sa magulong hangin malapit sa lupa. Panatilihin ang iyong mga mata sa dulo ng runway, huwag tumingin sa ibaba. Maghangad lang sa kabilang dulo, sabi ni Mark. Ang lupa ay mabilis na lumapit sa kanya kaysa sa kanyang naisip. Sa isang sandali, naisip niyang mabibigo siya na ito na ang katapusan. Ngunit ang matatag na presensya ni Mark sa kanyang tainga ang pumigil sa kanya na magpanic. Ginagawa mo ng perpekto, Leo. Malapit na, maghanda. Tumama ang mga gulong sa tarmac ng may matinding pag-alog, pagkatapos ay pangalawa, tumalbog ng isang beses bago huminto. Ang tunog ay isang nakabingi na hiyaw ng goma sa basang aspalto, ngunit ito ang pinakamagandang tunog na narinig ni Leo. Nasa lupa na siya. Sinunod ang huling mga tagubilin ni Mark, ganap niyang hinila pabalik ang throttle at inilapat ang mga preno na nagpahinto sa maliit na eroplano ng may pagyanig, ngunit ligtas. Sa isang sandali, katahimikan lang ang namayani sa cockpit na sinira ng kanyang sariling hirap na paghinga. Nagawa niya, napalapag niya ang eroplano. Agos ang luha ng ginhawa sa kanyang mukha, habang ang mga emergency vehicle na may kumikislap na ilaw ay mabilis na lumapit sa kanya sa paliparan. Nang buksan ng mga paramediko ang pinto ng cockpit, nakita nila ang isang maliit, luhaang bata na nakagawa ng isang gawaing kakaunti lang ang kayang gawin ng mga matatanda. Ang kanyang lolo ay mabilis na dinala sa ospital, kung saan siya ay ganap nagagaling. Si Leo ay binalutan ng kumot, isang bayani. Ang kuwento ng 12 taong gulang na nagpalapag ng eroplano sa gitna ng bagyo ay kumalat ng mabilis. Nalaman niya na ang tapang ay hindi nangangahulugang hindi natatakot. Ito ay ang matakot at gawin pa rin ang kailangang gawin. Lahat ng kasangkot, mula kay Leo hanggang kay Mark na controller, ay natuto ng isang malaking aral sa araw na iyon. Sa harap ng krisis, ang malinaw na komunikasyon, tiwala, at kalmado na isip ay kayang talunin maging ang pinakamalakas na bagyo.